So ayan guys, yung ating Royji. Ayan, DIY nating Royji. Ayan, sa isla. So itong adapter ni Royji yung ginagamit natin. Tapos nilagyan natin siya ng outlet. Yan, kuryente. So dito natin dinaan sa tristil. Yan, tristil na fiber. So ayan, papakita ko sa inyo mamaya paano ito i-setting. So access point lang po ito. Sana sasabing sa video ko ay hindi pinapakita yung settings. So ito na yung request mo, sir. Meron kasing video nun, hindi lang na edit sa nag-edit yung video o na-upload, kaya dito ko na lang siya isama sa video na ito, yung setting ng Royji na ito. So access point po yung setup natin. Papakita ko sa inyo kung paano mag-setting ng access point. So yan guys, settings muna natin yung Royji. So tingnan natin kung meron na bang lumalabas na Royji. Success ba yan? Merong Royji na lumalabas. So connect tayo dito sa Royji. So sa mga nag-request kung paano mag-configure ng access point, ganito lang guys. Punta natin, pag hindi siya automatic lumalabas, punta lang yung IP address niya. Itong IP address niya, Royji, default IP address. So yan, so configure. Ayos yun, okay lang natin. Tapos dito guys, tanggalin natin yung password, tapos ilagay na natin yung pangalan ng piso wifi. So ang pangalan dito is Rebecca piso wifi. Tapos wala ng password. Tapos dito kayo na bahala kung anong password na ilalagay ninyo. Tapos dito sa China lang, lagay natin China. Depende sa inyo kung anong ilalagay nyo dito. Tapos next, yun lang. Tapos pagkatapos ng next, hintayin natin yan, nawala yung wifi. So balik lang natin siya, connect lang natin siya ulit. So ayan, Rebecca piso wifi. So ayan, so start up, yan set up. Tapos DHCP, yan. Tapos next. Dito guys, kung nakikita nyo, yan, next lang natin, finish. Tapos go to home. So pag ganito na yung dashboard nya, pindutin lang yung more. Yan, more. Tapos dito sa baba, yan, may nakalagay dito na scroll down lang nyo, may nakalagay na switch to PC view. So pindutin nyo lang yung switch to PC view. Tapos okay. Tapos pagdating dito guys, yan, so ito yung nakalagay natin. So hayaan lang natin dyan. Tapos dito sa more, pindutin natin yung more. Yan. Tapos dito meron siya nakalagay na wifi. Yan, wifi sign. So pindutin na natin yung wifi sign. Tapos radio frequency. Yan, setting natin. Tapos dito yung transmit power nya. Yan, so sagad na natin. Tapos dito yung 5G nya, sagad na natin. Tapos save. Ayan, open succeeded, operation succeeded. So pindutin ulit yung wifi sign. Tapos dito sa wifi. Tapos pagdating sa wifi, pindutin natin yung advanced settings. Yan. Tapos may nakalagay yan yung lumalabas nya. So ilagay natin band steering. So the 5G supported client will be access 5G radio permanently. So automatic sang mag 5G pag mayroong cellphone na 5G. Ito yung kagandahan ng Royji kasi mayroon siyang band steering. Yan. Tapos express to client will enjoy faster speed. Yan. Tapos save. Yan. So ito yung tamang proseso ng pag-set ng configure ng access point. Pagdating dito guys, dalawa ito may parang is na may square. Yan, pindutin lang niyo dito. Tapos nakalagay access point. Yan. So access point, tapos check. Yan. Tapos hintayin niyo lang ng ilang segundo kung anong lumalabas. Yan. So ayan guys, so ibig sabihin, yan, wala siyang lumalabas. Nakalagay no internet connection. So ibig sabihin walang internet yung one. So kaya kailangan natin ng internet dahil wala siyang internet. Ayan, so check ko muna kung anong nangyari.
bakit wala siyang internet. So ito yung problema ni Roy G. Pag walang internet, hindi natin siya masisetting sa access point. Ayan, so try natin access point, tapos check. So ayan, so may lumalabas na siya. Ito yung lumalabas niya. Pag ganito na yung lumalabas niya guys, access point, pindutin lang yung save. Yan, save. So ayan, hintayin natin ng ilang seconds. So ayan, so di na siya nagre-reload na siya. So ibig sabihin success na po yung, ayan, wala na yung wifi niya. Tapos connect tayo sa Rebecca. So ayan, connected na siya. So ibig sabihin meron na internet at success na yung ating pag-configure ng access point ni Roy G. So ayan guys. So yun, malakas yung internet niya, nakukuha yung internet na galing kay modem. So ayun yung ating PLDT. Yan, nakasaksak muna natin si Roy G dito. Saka ito yung charger niya. So sa ngayon ipa-final ko na ito guys. So tanggalin ko na siya. So i-final ko na siya. Set up. So dapat pag mag-set kayo ng mag-configure kayo ni Roy G, dapat mayroong internet na papasok. Lalo na pag cellphone yung gagamitin natin. Kasi hindi siya mag-apply ng access point kung walang internet. So yan lang yung guys, yan lang yung pag-configure ng access point ni Roy G. So i-set up ko muna yung internet, final ko na muna ito. So ayan, nalagyan na natin. So ayan, full bar yung kanyang signal. Ayan, full bar yung signal niya. So, ibig sabihin natapat natin sa tower. Ayan, so try natin siyang settings. Dito tayo sa system, tapos developer. So try natin tingnan kung section. Ito yung kanyang bana na set. So try natin i-set sa 41. Save. Ayan. So success yung pagka-save niya. Yan. So hindi pa rin siya nag 5G. Ayan. Ayan. So mahirap maka 5G dito sa area guys. So okay naman ito kahit 4G lang. So try natin mag-speed. Ayan. Wala siyang pinagbago speed. Ayan, yan yung ating antenna, hyperbolic. Ganun kalakas si hyperbolic. Yan guys. So matibay po yung ating setup dyan dahil schedule 40 po yung kanyang ginagamit nating tubo. Ayan. So dito setup natin yung bindok. Ito short. Okay guys, maghanap kami ng magandang pisto ng aming bindok. Ayan guys, subukan ng customer natin maghulog. Ayan, so 5. So tama yung ayan, tama yung kanyang hinulog. So i-connect. Oo. So ayan, so naka-default yung ating dashboard. Ayan. So okay na ito, goods na ang ating setup. So yan, pwede nang umuwi guys. Maraming salamat sa inyong panonood.